Hello, I am Engineer Gracilia at ito yung YouTube channel na G Solutions. Ngayon mag-solve naman tayo ng circuit problem. At ito yon. Sabi dito, find the node voltages using the concept of supernodes. Okay, actually yung mga pula na sulat dyan ay inassume ko lang yung mga currents I sub 1, I sub 2, I sub 3. Kailangan kasi natin yun sa analysis. So nilagay ko siya dahil yung node voltages natin is actually current lang naman yun, kaya lang express siya sa voltage at saka sa resistance. So gagawa tayo ng mga equations na since mayroon tayong pinapahanap sa atin itong B sub A at saka B sub B, kailangan natin ng dalawang equations. Solve for that. Sige, so una, makikita natin na mayroon tayong gagawang equations out of itong given na yan. So, pwede nating sabihin na auxiliary equation. A constraint equation. Diba? So, yan. Halimbawa, ito. Lagyan natin ng solution. So, ito, yan ay auxiliary equation natin. Sulat natin. Equation. So, yung B sub A, sabi doon, B sub AB, diba? Yung B sub AB natin is actually B sub A minus B sub B. Na kung saan yung B sub A natin yung positive, then yung B sub B ay yun yung negative. So, ito yan. Ito yung polarity niya. So, dito, kung titingnan mo, yung 2 volts mo nakakabit sa positive na A, negative siya. Kaya, opposite siya. Therefore, yung B sub AB natin is actually equals to negative 2 volts. So, pwede itong maging equation mo natin. Tapos, nodal equations, so node voltage equation, makikita natin wala na tayo makukuha dito. Circuit natin, no? So, kaya ang gagawin natin is apply tayo ng tinatawag na supernode. Kaya kopyahin ko muna to. So, nag-set up ako ngayon ng supernode equation. Yan. Meron akong auxiliary equation at saka supernode equation. Bakit ako nagamit ng supernode? Kasi meron siyang voltage na qualify doon sa definition ng supernode. At ito yung 2 volts na yan. Sandwich siya ng dalawang the voltage potential AB. Ito kasi yung reference natin. So, AB, again, is non-reference, by the way, okay? So, pag ganun, ang gagawin natin ay ito, lagyan lang natin siya ng broken line para ma-distinguish natin na siya yung supernode. So, ngayon, pag supernode yun, so, pwede na tayo mag-set up ng currents equation natin dyan. Halos involved na lahat ng mga currents natin sa branches. Okay, for example, meron tayong 2 ampere dito, papasok yan, at merong palabas na I sub 2, at may 7 ampere din dito sa branch na yan, may I sub 3 tayo dito, at saka meron tayong I sub 1. So, Kirchhoff's current law, the current that enters a node is equal to the current that leaves. Pero yung magiging, supernode na dito, itong may box na may hidden lines ay parang natin na isang point lang siya. Supernode ang tawag sa kanya. So therefore, kung nag-set up tayo, meron tayong 2 ampere. So yung papasok, and then equals palabas na lahat. So, meron I sub 1 plus I sub 2 plus I sub 3 plus 7 ampere. So yun yung magiging supernode KCL dyan sa supernode natin. O, tapos, gagawin natin is express natin yan in voltage and potential node. So, yung alam naman natin na ito yung potential niya, no? That is B sub A and B sub B. Tignan natin dito, B sub A at saka dito B sub B. So, pag in-express natin yung equation na yan, ito ay 2 equals, yung I sub 1 natin is B sub A saka yung ground na to na 0. So, that is B sub A minus 0 is B sub A divided by 2 ohms. So, yung current na siya, I sub 1. Yung I sub 2 natin ay from BA to PB. So,
divided by the resistance. So V sub A minus V sub B all over the resistance 10, and then plus I sub 3. So yung I sub 3 natin is PV tsaka itong ground na yan. PV, V sub B, tapos yung ground is 0 divided by the resistor 4 ohms divided by 4. So kopya na lang yung 7. Ang gagawin natin, i-rearrange natin yung equation na supernode natin at i-simplify natin. Siguro mas mainam na i-multiply natin to para maalis yung ating mga denominators. Pwede naman natin itong i-multiply natin sa 20. So, magiging ano na siya. This will become 40 equals, so yung 20 at saka 2, 10. Ito ay 10 times B sub A. So, cancel din to. 2. Kaya dito, meron tayong 2B sub A minus 2B sub B. Okay, then 20 and 4. 20 and 4 is 5 times B sub B. Meron tayong 5B sub B. Plus, syempre, 20 and 7. That is 140. Further simplify natin yung equation. So, lahat ng pare-pareha si grupo natin, itong B sub A, meron tayong 12 B sub A dyan. At yung B sub B rin, meron tayong 3, positive 3, B sub B. Okay, equals. No? So, ito, pag nilipat natin to sa kabila, dito sa, ano yan. Okay, that will become negative 140 plus 40. So, negative 100. Ito yung equation 2 natin. Equation 2. So, may dalawang equation na tayo. Kasi dalawa lang naman unknown yung kailangan kuha natin. So, masasolve na natin siya. Pwede namang by substitution. Okay. Yung equation 2 natin, for instance, gusto natin makuha si V sub A. PA, yun yung equation 2 natin. 12BA plus 3 B sub B, yung B sub B natin ay B sub A plus 2 equals negative 100. So 12BA, ito i-multiply natin dyan at saka doon. So meron tayong 12 plus 3, 15 B sub A. Tapos 6, lipat sa kabila. Si 6 na positive magiging negative. So, negative 106. So, yung B sub A natin is equals to negative. Kunin natin yung calculator. Meron tayong 7, negative 7.07 volts. So, ito yung B sub A natin. Okay, nakuha na natin yung B sub A, so madali na yung B sub B. So, pwede natin gamitin yung equation 1 to get B sub B. So, therefore, B sub B is equals to B sub A na negative 7.07 plus 2. So, ibibigay sa atin is negative 507 volts. Ito yung B sub B natin. Yan. So, madali lang. Kuha na kaagad natin yung hinahanap nating node voltages na B sub A and B sub B. So, salamat sa iyong panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis. God bless.